Masaya nating ipaghanda ang pagdating ng manunubos, tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Simula pa man unang una, nang ang tao'y malugmok sa sala, pinangakong ang Birhen ay maglilihim. Ang sanggol niya ay Emmanuel. Masaya nating ipaghanda ang pagdating ng manunubos, tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay nagtitipon bilang isang sambayanan na nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos sa huling linggo ng ating paghahanda para sa Kapaskuhan. Pagninilayan natin ang pagdadalang tao ni Birheng Maria sa ating Panginoon dahil sa kanyang pagiging bukas sa mga pangako ng Diyos at matatag na pananampalataya. Maging perpektong halimbawa si Maria sa paghahanda sa pagtanggap sa manunubos. Sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, hilingin natin na maitulad natin ang ating mga kalooban ayon sa kalooban ng Diyos, kasama ni Maria na ating ina. Upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin humingi tayo ng awa sa Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri
sa Diyos, Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Pinasasalamatan Ka namin sa iyong dakilang angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin, maawa ka. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, Sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo nawa mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang taong ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo at makinig sa mga pagbasa. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag nang nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon,
hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang sedro, ngunit ang kaba ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, pagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako, at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan, tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa, at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanilang tulad noong una. Buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka, sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilalanin ko siyang anak, at ako namay magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin, at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di magmamaliw, ang sa tuwi-tuwina'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yang pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sabi mo, poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang, at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ako'y tatawaging Ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Ang aking pangako sa Kanya ay iiral, at mananatili sa Kanya ang tipan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Jesucristo na ipinangangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang iyan
ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon at sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga hintil upang sila'y manalig at tulmalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Sa iisang Diyos, ang marunong sa lahat, sa Kanya iukol ang papuri magpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Narito ang lingkod ng Diyos, maganap nawa ng lubos ang salita mong kaloob. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." Paanong mangyayari ito, gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo, at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo, at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat ng siya'y baog, ngunit naglilihi siya sa kabila ng kanyang katandaan, at ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, ang ating mga pagbasa ngayon ay naglalahad kung anong klaseng pag-ibig meron ang Diyos. Hindi ito katulad ng pag-ibig nararanasan natin sa mundo. Kaya nga, sa isang taong may mabuting kalooban, pag siya ay nakatanggap ng isang biyaya o tulong sa ibang tao, automatically, siya
ay nagpapasalamat. Sa paanong paraan? Maaring tutulungan niya rin yung taong iyon balang araw, o di kaya pag ikaw ay na-promote sa iyong trabaho o nakatanggap ka ng isang bonus 13th month, sana all. Sana all merong 13th month. Sana all may bonus. Pag nakatanggap ka na yung bonus, either ang pasasalamat mo, mag-aalay ka sa simbahan, o di kaya ililibre mo yung mga kaibigan mo na laging nanlilibre sa iyo. Pambayad utang. Utang na loob, no? Kaya dito sa mga pagbasa natin, sa unang pagbasa, ito rin ang ginawa ni Haring David. Nakita niya, no, na siya ay pinili ng Diyos, and he was anointed by God to be the king of Israel. Imagine, isa lamang siyang magpapastol, a shepherd, no? Pero ginawa siya ng Diyos na hari sa bata at mura niyang edad. Nakakatawa nga, during the time na pinilian sila, pinapunta dito si Samuel, Propeta Samuel, para piliin sa mga anak ni Jese kung sino ang magiging hari. Akala ni Samuel yung makisig, malaki ang katawan, at may itsura, talagang matatakot pag nakita mo. Pero hindi yun ang pinili ng Diyos. Akala ni Samuel ang pipiliin ng Diyos, yung matalino, kasi marami silang magkakapatid ni David. Pero sabi ng Diyos, hindi yan. Yung isa, siya ang huli, na dumating sapagkat siya'y nagpapastol, isang shepherd. Nung dumating si David, sabi ng Diyos, siya ang aking pinili. Maliit, walang sinabi. Pag nakita mo, yan na ba? Ano ba yan? Hindi naman kamukha-mukhang hari, pero pinili siya ng Diyos. At dahil sa pagpili ng Diyos, siya ay laging binibigyan ng biyaya ng Diyos. Natalo niya isang higante sa isang bato lang, si Goliath. Ito yung tinatanong ko last time, kung si Samson at Goliath ang magkasama. Si Samson at Delilah pala. Kaya nakita ni David kung paano siya kinalugdan ng Diyos. At dahil sa kabutihan ng Diyos, gusto ni David gumanti at magbigay din sa Diyos bilang pagtanaw ng utang na loob sa lahat ng kabutihan na ginawa ng Diyos sa kanya. Hindi ito malayo sa atin, mga kapatid, pero hindi ko alam kung kayo ba ay nakikita nyo ang paggalaw ng Diyos, ang mga biyayang ibinibigay ng Diyos sa inyo sa bawat araw. Una na dyan, ang biyaya ng buhay. Sana maisip natin, ang bawat oras, ang bawat pagkakataon at ang bawat araw ay isang biyaya. Marami sa atin bukas hindi na magigising. Pag nagising ka, magpasalamat ka sa Diyos at binibigyan ka pa ng pagkakataon na mabuhay. At huwag mong sayangin ito, dahil ito ay biyaya na pinagkakaloob niya. Ang presensya ng mga pamilya, ng kaibigan, ang mga material na bagay na pinagkakaloob ng Diyos. Hindi ko alam kung pinapasalamatan nyo ito or automatic nyo lang tinatanggap, ay sariling pagod ko ito. It's all mine. Walang kinalaman ang Diyos. Pero kay David, hindi. Nakita niya kung paano siya sinuportaan ng Diyos sa pakikipagdigma sa kanyang mga kaaway. Lahat nagapin. At nanumbalik ang mga puso ng kanyang kababayan, kumampi sa kanya, at siya ay itinuring nilang hari. At dahil dito, gustong magbigay si David sa Diyos bilang ganti sa ginawang kabutihan ng Diyos sa kanya. Gusto niyang pagawan ng tirahan ang Diyos. Pero sabi ng Diyos, hindi. Kasi sa isip-isip ng Diyos, lahat ng iyong nakikita at ang sansinukob, the whole universe are mine. Akin. Tapos sabi ng Diyos, kontento na akong tumira sa tolda.
Simula doon sa Sinai hanggang dumating sila sa lupang pangako, nakatira lamang ang Diyos. Nakikipag-usap ang Diyos sa tolda. Nahihiya si David sapagkat nakatira siya sa palasyo, no? At gusto niyang gawan ng Diyos. Pero pinapakita ng Diyos kay David, ang lahat ay nasa inisyatiba ng Diyos, hindi sa iyo. Kaya nangako ang Diyos kay David. Sabi niya, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kilalanin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kaharian ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Ito ay tinupad ng Diyos dito sa mabuting balita sa pamamagitan ng isang dalaga. Kung paano ang Diyos nangako at tutupad. Kaya, kung meron tayong hinihiling ng Diyos, huwag naman tayo magdamdam pag hindi niya ibinigay. Hindi ibig sabihin, hindi ka pinapakinggan ng Diyos. Maaring yung hinihiling mo ay hindi nakakabuti at hindi magpapaligaya sa iyo. Maaring ito ang dahilan na magpapahamak at magiging dahilan na ikaw ay lalayo sa Diyos. Halimbawa, Lord, pananalunin mo lang ako sa loto, Lord. Pag ako nanalo, Lord, ibibigay ko sa iyo. Kahit nakakatukaunti na lang sa akin, Lord, 1/4 na lang, sa inyo na ang 3/4. Nung manalo na, ni piso wala. Hindi na rin nakikita. Lumalayo na ang kanyang loob sa Diyos. Nakakalimutan na ang Diyos. No? Kaya paminsan, napakahiwaga ng pagbibigay ng Diyos sa bawat isa. Hindi ayon sa kanyang kagustuhan, kundi ayon sa kalooban ng Diyos, kasi siya ang nakakaalam sa ikabubuti at ikaliligaya natin. Kaya nga dito sa mabuting balita, ibinigay niya ang pangako niya sa isang simpleng babae. At sabi niya sa babaeng ito, sabi niya, makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Sabi niya, magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Sabi doon kay David, ang anak, ang pangako kong ito, siya ay magiging anak ko at ako ang magiging ama niya. Pinangako ng Diyos, tinupad niya. Sabi niya, ibibigay ko sa kanya ang trono ni David. Ang kanyang paghahari ay magpasawalang hanggan, walang katapusan. Ito ang pangako ng Diyos kay David at tinupad niya talaga dito. Kaya mga kapatid, kung tayo man ay nakaranas ng kabutihan ng Diyos sa ating buhay, at tinupad ng Diyos ang ating hiling, sapagkat iyon ang kalooban niya para sa atin at tunay na magpapaligaya sa atin, ano ang ibinabalik natin sa Diyos? Tulad ba tayo nito ni Maria sa harapan ng biyayang ipinagkakaloob sa kanya ng Diyos na napakalaki, ay nanatili pa ring mababa ang kalooban, hindi naging mayabang? Kaya ito ang sinabi sa pangalawang pagbasa, ito ang mabuting balita. Merong ipapadala ang Diyos dahil walang kapasidad ang taong umalis sa kinasasadlakang kalagayan, ang kamatayan na dulot ng kasalanan. Walang kapasidad ang tao. At ang kasalanan na ito na nagbibigay ng kamatayan ang siyang dahilan kung bakit ang tao nanatiling malungkot. Hindi dahil wala siyang jowa, hindi rin wala siyang pera, hindi rin dahil hindi bago ang kanyang cellphone, o wala siyang handa sa Pasko. Hindi ito ang dahilan kung bakit nalulungkot ang tao. The real reason is man becomes sad because of sin. At merong ipinapadala ang Diyos para tayo ay tunay na mapalaya.
Kasi itong kasalanan nito ay parang kumunoy, no? Dahan-dahan kang lulubog at hindi ka lilitaw hanggat walang hihila sa iyo. Ito ang pinadala ng Diyos. Sa napakalaking pag-ibig at habag niya, nagbigay siya ng tulong para hilain tayong lahat paalis sa kumunoy na iyon at ilagay tayo sa isang bato na pwede tayong tumayo at siguradong tayo ay mabubuhay. Iyan ang taong iyan. Iyan ang mabuting balita na sinasabi dito. Nililihim ito noon pero ngayon inihayag sa atin. Ang tanong, naniniwala ka ba? Tulad ka ba ni Maria, nasasabihin mo, ako'y abang alipin ng Panginoon? O dahil sa natanggap mong biyaya ng Diyos, naging mayabang ka? Kasi ito ang panyaya ng Diyos sa atin. Sana tulad ni David at ni Maria, makita natin ang ating sarili sa harapan ng Diyos. Ako'y nilikha lamang ng Diyos, hindi ako ang Diyos. Ang kalooban mo ang mangyari, hindi sa akin. Kasi pag kalooban mo ang mangyari, sigurado ako pag pumalpak, napakalaking pagsisisi. Pero pag kalooban ng Diyos, it's a surprise. Kung pumalpak man, merong plano ang Diyos. Kasi sa Kanya, walang imposible. Lahat ay posible. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo ang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay namang muli, umakyat sa langit at naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang pagtalima sa mahiwagang balak ng Diyos ang magdudulot sa atin ng kaligtasan. Puno ng tiwala sa karunungan at kapangyarihan ng Diyos, tumawag tayo sa Kanya at sabihin natin sa bawat panalangin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang pangunahan nilang bayan ng Diyos sa paghahanap ng kalooban ng Diyos at sa pagsunod sa Kanyang ninanais, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang mahanap nila ang daan tungo sa mabisang pag-ahon ng ating mga kababayan sa mga pahirap na dala ng COVID-19 pandemic, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa nalalapit na pagdiriwang ng 500 taong pagdating ng pananampalatayang Kristiyano sa ating bayan, upang ito ay magdulot ng tibay ng loob sa lahat upang hanapin ang makatutulong sa lahat para matugunan ang mga suliraning dala ng COVID-19 pandemic. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga taong nagtatanim ng sama ng loob at nagsasaboy ng pagkakawatak-watak ng mga tao upang maghilom ang kanilang mga sugatang damdamin at makita nila sa pagpapatawad ang landas tungo sa pagkakabuklod. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nagkakatipon sa pamayanang ito
upang maging bukas ang ating loob sa pagtuklas sa kalooban ng Diyos at sa masigasig na pagsasabuhay nito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang kami. aming panalangin. Sa katahimikan mga kapatid, idalangin natin ang ating mga personal na kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. O Diyos na puno ng karunungan at kabutihan, isugo mo sa amin ang iyong Spiritong banal upang mapasa amin ang linaw ng isip na maharap ang iyong kalooban at ang lakas ng loob para matupad ang iyong ninanais. Hinihiling namin ang mga ito sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristong aming Panginoon. Amen. Amen. Magsiupo para sa pag-aalay. Kapuri-puri ka Diyos amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob narito ang aming mayaalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob narito ang aming mayaalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong spirito. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo, Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin,
lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig.
puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose na kanyang sposo. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Mga kapatid, sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Sa mga taong nasa labas, kapayapaan sa inyo at ang mga kapatid nating nakikiisa via live streaming. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito si Jesus na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsinta ng tawag sa buhay ko lang. Katawan ni Kristo. Amen. Paalala muli, ngayong panahon ng pandemya, hindi po natin tatanggapin sa bibig ang katawan ni Kristo, kundi sa ating mga palad. Kaya ayusin niyo po, ang kaliwang palad po ay nasa ibabaw ng kanan na palad. Hindi na po kailangan magsabi ng amen. Pangkaluluwang pakikinabang, Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na, at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo ngayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Isang dalagay maglilihi, batang lalaki ang sanggol. Tatawagin siyang Emmanuel, Emmanuel. Isang dalagay maglilihi, batang lalaki ang sanggol. Tatawagin siyang Emmanuel, Emmanuel. Magalak isinilang ang puon, sa sabsaban siya'y nakahimlay.
Nagpahayag ang mga anghel, luwalhati sa Diyos. Isang dalagay maglilihim, batang lalaki ang sanggol. Tatawagin siyang Emmanuel, Emmanuel. Ang dalagay maglilihim, batang lalaki ang sanggol. Tatawagin siyang Emmanuel, Emmanuel. Isang dalagay maglilihim, batang lalaki ang sanggol. Tatawagin siya Emmanuel. Lugan na sa atin ang Diyos, na sa atin ang Diyos, na sa atin ang Diyos. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin nang pinagsaluhan ang piging na nagbibigay buhay habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko. Lalo nawa kaming makinabang ng may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang, sa pagsilang ng anak mo.
na siyang namamagitan magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa mga paalala. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa St. Peter's Pence, Ovulo Sancti Petri. Ang nalikom ay ipapadala sa Roma. Ito ay gagamitin ng Santo Papa Francisco para sa mga gawaing pilantropo sa buong daigdig. Ang mga misa sa bisperas ng Pasko ay sa ganap na ika-4 ng hapon, ika-6, ika-8 at ika-10 ng gabi. Sa ika-25 ng Disyembre ay ating ipagdiriwang ang dakilang kapistahan ng Pasko ng pagsilang ng Panginoon. Ang mga misa ay sa ganap na ika-6, ika-8 at ika-10 ng umaga, ika-12 ng tanghali, ika-3 at ika-5 ng hapon at ika-7 ng gabi. Sa ika-27 ng Disyembre, Linggo, ang mga oras ng misa ay sa ganap na ika-6, ika-8, ika-9 at kalahati ng umaga, ika-3, ika-5 ng hapon at ika-7 ng gabi. Simula sa linggong ito ay wala na pong misang gaganapin sa Holy Child Catholic School. Makiisa po tayo sa daan ng tuwa na isang debosyon ng ating parokya sa kapanahunan ng Pasko ng pagsilang ng Panginoon. Ito ay tuwing ika-6 ng gabi, mula ika-26 ng Disyembre hanggang sa ika-1 ng Enero. Makasusubaybay ang bawat pamilya sa inyong mga tahanan sa pamamagitan ng Facebook live streaming ng ating parokya. Sa ika-31 ng Disyembre, ang mga misa para sa bisperas ng bagong taon ay sa ganap na ika-5 ng hapon, ika-7 at ika-9 ng gabi. Sa ika-1 ng Enero ay ipagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos. Ang mga misa ay sa ganap na ika-6, ika-8, ika-10 ng umaga, ika-12 ng tanghali, ika-3 at ika-5 ng hapon at ika-7 ng gabi. Ang ating katolikong kalendaryo para sa taong 2021 ay available na po. Maaari na po kayong makakabili sa tindahan, sa may Chapel of the Saints at sa opisina ng parokya. Ang bawat katolikong pamilya ay dapat may katolikong kalendaryo bilang gabay sa buhay liturhiya. Ito po ang mahalagang paalaala para sa maayos at ligtas na pakikilahok sa mga dadalo ng simbang gabi. Hindi papayagang papasok ang mga magulang na may dalang bata. Ang makakapasok lamang ay nasa edad 18 hanggang 65. Magdala ng sariling alcohol, ballpen at payong para sa mga magsisimba sa labas. Panatiliing magsuot ng face mask at face shield bilang karagdagang pag-iingat laban sa COVID-19. Igalang po natin ang mga nagpapatupad ng health protocols, ang mga pulis, mga volunteer marshals at barangay tanod. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magsiyuko tayo habang igagawad ang pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos, Ama ng bugtong na anak, na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspo sa inyo ng pagpapala ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Patataginawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos,
kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mahabagin, mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, umayo kayong taglay ang kapayapaan Salamat. upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Excited. O mga kasama, halina, halina, mag-alay ng panalangin. At dalawin, halina, halina, ang sanggol ng Inang Birhen. Maghanda-handa at sikapin din, at lahat tayo nang tayo'y pagpalain. O mga kasama, halina, halina, mag-alay ng panalangin. At dalawin, halina, halina, ang sanggol ng Inang Birhen. Ang aming bati ay magandang Pasko at naghihintay sa aligalundo. Kung sakali naman di ninyo gusto, huwag lang sanang tumahabol sa inyong aso. Dahil sa noon lamang isang Pasko, nangyari sa may kapot ni Apong Pedro. Hindi na nga kami napapamasko, ang kasama namin ay nangat-ngat na ng aso.